Pinagsama-sama ng ASEAN sectoral ministerial bodies ang mga ministro ng partikular na sektor. Halimbawa, lahat ng mga ministro ng paggawa ng lahat ng membro bansa ay binubuo ng isang sektoral. Palakasin ang kooperasyon sa loob ng kanilang sektor at ipatupad ang mga desisyon mula sa ASEAN Summit. Ang bawat ASEAN sectoral ministerial body ay may kaugnayan sa mga community ng nakatataas na opisyal o kilala bilang Senior Official Meeting SOMS at sa mga teknikal ng katawan upang tulungan ito sa gawain nito. Ang ASEAN at National Secretariats. Samantala, ang ASEAN Secretariat ay matatagpuan sa Jakarta, Indonesia. Sinusuportahan nito ang pang-araw-araw na gawain ng ASEAN sa pamumuno ng ASEAN Secretariat General. Ang Secretariat ang bumubuo ng mga plano ng aksyon sa pakikipagtulungan ng mga senior official ng ASEAN upang maipatupad ang mga desisyong ginawa sa mga pagpupulong ng ASEAN. Ang Secretary General ay hinihirang ng ASEAN Summit para sa isang non-renewable o hindi nababagong termino sa 5 taon. Siya ay may katuwang na 4 na Deputy Secretaries General DSGS mula sa 4 na pagkakaibang kasaping bansa. 2 DSGS na nominado ng mga kasaping bansa na may rotational na terminong hindi nagbabago sa loob ng 3 taon. 2 DSGS na recruit batay sa merito o kakayahan na may termino na 3 taon at maaaring maulit ng isa pang termino. DSG ng ASEAN para sa ASEAN Political Community, DSG ng ASEAN para sa ASEAN Economic Community, DSG ng ASEAN para sa ASEAN Socio-Cultural Community, DSG ng ASEAN para sa Community and Corporate Affairs. Ang bawat membro ng ASEAN ay mayroon ding ASEAN National Secretariat na ang tungkulin ay makipag-ugnayan sa pagpapatupad ng mga desisyon ng ASEAN sa pambansang antas. Sinusuportahan din nila ang anumang pagpupulong o aktibidad ng ASEAN na gaganapin sa loob ng bansa. Diplomatikong representasyon ng ASEAN. Inaatasan ng ASEAN Charter ang bawat kasaping bansa na magkakaroon ng permanenteng kinakatawan ng ASEAN bilang embahador ng nakabase sa Jakarta. Tungkulin ng Community of Permanent Representative CPR na suportahan ang gawain ng ASEAN Community Council at ASEAN Sectoral Ministerial Bodies at makipag-ugnayan sa ASEAN National Secretariat at ASEAN Secretariat. Dapat ding pangasiwaan sa mga permanenteng kinakatawan ang pakikipagtulungan sa mga panlabas at pakikipag-ugnayan ng ASEAN. Ugnayan palabas ng ASEAN Dialogue Partner. Ang ASEAN Dialogue Partner ay mga bansa o samahan kung saan nakikipag-ugnayan ang ASEAN. Ang sumusunod ang kasalukuyan. 10 Dialogue Partner ng South Korea, Russia at Estados Unidos. Ang ASEAN ay gumawa ng mga kasunduan para sa malayang kalakalan sa karamihan ng mga ASEAN Dialogue Partner at pagsasagawa ng regular na pagpupulong kasama ang mga grupo sa loob ng 10 na bansa na ito tulad ng taunang pulong ng ASEAN Plus 3 APT na kinabibilangan ng ASEAN kasama ang Hapon, South Korea at China. Ito ay nagsimula noong 1997 bilang pagtutulungan pa-ekonomiya sa pagitan ng mga kasapi ng ASEAN kasama ang tatlong pangbansa sa Asia. ASEAN Regional Forum. Ang ASEAN Regional Forum
ARF ay isang pagtitipon kung saan nakikipag-ugnayan ang ASEAN sa mga bansang hindi kasapi ng ASEAN sa usaping pampolitiko at seguridad. Ito ay nabuo noong Enero 28, 1992 sa pamamagitan ng Singapore Declaration sa ASEAN Summit. Ang ARF ay binubuo ng makasaping bansa sa ASEAN Dialogue Partner at isang ASEAN Member Observer o tagamasid na bansa.